Namiss niya ang matamis na labi ng sekretarya. Bubuksan niya na sana ang butones ng blouse nito nang makarinig sila ng may bumagsak. Naitulak siya ni Hadriana na ikinaupo niya sa sahig. "What the?" Malakas niyang mura. Sorry, Mr. Fonteverde." Nakangiwi nitong hingin pa umanhin sa kanya. Babalik na lang ako mamaya. Mukhang may live show rito eh. Bye." Tinig ni Jason na mabilis na bumalik sa elevator. Tumayo na siya at pinagpagan ang parte ng pang-upo kahit wala naman dumi yun. Tumingin siya kay Hadriana. Napakunot noo siya nang makitang nakatingin ito sa kanyang junior. Malaki ba talaga yan? Tanong nito na nanlalaki pa ang mata. Ginisihan niya to. "Oo, sobra. Pero don't worry, hindi mo naman to matitikman." Inirapan siya nito. "Hindi matitikman? Talaga? Halos papunta na tayo ron kung wala lang istorbo. At wag mong sabihing lalaki ka lang, mukha mo." Napahiya siya sa sinabi nito. Pero hindi niya ipapakita rito. "Stop dreaming and stop seducing me, woman. I'm warning you. One more move that I don't like and you're fired." Bulyaw niya rito upang itago ang pagkapahiya. Malaki ang hakbang na bumalik siya sa opisina niya. "Kakainin mo rin mga sinabi mo." Rinig niyang sigaw nito. Pabalibag niyang isinara ang pinto. Fuck! Baliw na talaga ang babaeng yun. Bakit pa gusto niyang may mangyari sa kanila? Balak ba siya nitong pikutin? No, he won't allow her. Kausap niya sa sarili habang palakad-lakad parito paroon sa loob ng opisina niya. I need to fire her. Yeah, I must. Dahil kung wala siyang tiwala rito, mas lalong wala siyang tiwala sa sarili. Ewan niya ba? Pero sa tuwing hinahalikan siya nito, ay nadadala siya at natatakot siya na hindi na niya makontrol ang sarili. Kanina nga, nagpapasalamat talaga siya dahil kumatok ito. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya ni Lani. Oo, nagdadala siya ng babae sa opisina. Pero walang nangyayari. Kapag binabalak nila ay tila siya natatauhan at mukha ni Hadriana ang nakikita. This is not good. I need to get rid of her before she successfully does her evil plan. Hindi ka mabubusog kakatingin sa pagkain mo, wika ni Raymond kay Hadriana. Nandito sila ngayon sa kantin dahil lunchtime. Baka busog na kasi, singit ni Jason. Sinamaan niya ito ng tingin. Hoy Hadriana, kung makatingin ka parang ang laki ng kasalanan ko ah. Maarte nitong sambit. Hindi ba natuloy ang jugjugan? Hinampas niya ito sa braso. Ouch, Hadriana! Binalik niya ang tingin sa pagkain. Wala talaga siyang gana. Naiinis siya sa walang yambos niya. Anong hindi natuloy? Tanong ni Sarah. Yung jugjugan nila ni Dragon. Tumating kasi ko. Ayun, naistorbo ko. Pabulong na wika ni Jason. Pero rinig naman nila. Inirapan niya to. Pwede ba Jason? Dalagang Pilipina ako. Dalagang ano? Baka kung hindi ako dumating nakahiga ka na sa sahig at umuungol. Mahina pa rin itong sambit. Nakita niyang napanganga sina Sarah at Raymond. Parang inosente kung makareact. Ano yung reaction niyo? Inosente lang? You mean Hadriana? You and Dragon? Do the dugjugan in the office? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Sarah. Hindi natuloy, may istorbo kasi. Sumimangot siya. Fuck Hadriana, you're not serious? Malakas na boses ni Raymond. Bigla naman ito tinapalan ng saging sa bibig ni Sarah. Yung poses mo, rinig hanggang rooftop. Inis na turan ni Sarah. Bumaling ito sa kanya. So, dahil dumating si Jason, hindi natuloy? Mahina nitong tanong muli na yumuko pa. Tumango siya. Kasalanan ko pa ngayon kung bakit hindi natuloy jugjugan nyo. Bakit kasi dun pa? Masyado kayong public. Gosh! Maarte pa rin na wika ni Jason. Sisihin mo si Raymond dahil pinahatid niya yung mga papeles. Seryoso ka nga, Hadriana? Na gusto mong makipagjugjugan sa kanya? Mahina na rin na tanong ni Raymond na nakabawi na yata. Why not? I'm not getting any younger. Tsaka, hindi naman kasi basta ganun lang yun. I like him. I don't know, basta. Naguguluhan niyang sagot.
Kahit naman ako, kung isa sa kanilang apat ang gustong jugjugin ako, ay 2 kamay ko silang tatanggapin. So yummy! Naputol ang sasabihin pa ni Sarah nang isubo ni Raymond ang kutsarang may laman na kanin. Subukan mo lang, Sarah. Don't you dare. Makikita mo talaga hinahanap mo. Banta ni Raymond dito na inirapan lang naman ito ni Sarah. Pumito-pito si Jason at natawa na lang siya. Hindi pa kasi umamin eh. Bar tayo mamaya. Aya ni Jason bigla. Bukas na lang. May pasok pa eh. Sagot ni Sarah. Saglit lang naman tayo. Mga 2 hours. Huwag na magpalit ng damit. Pakalmahin lang natin ang nabitin na puke. Baka kasi biglang maghanap ng iba. Nakangising wika ni Jason. Napaubos si Raymond habang si Sarah ay napailing. Ang bastos ng bunganga mo, Jason. Sita niya rito. Sus! Hindi bastos yun, no? Ano ba kasi tawag dyan? Mane! Sarkastiko pa nitong sagot. Tama na nga. Baka magkasala lalo ang inosente kong Cherry. Wika niya. Wow! Pinasosyal pa ang name. Ikaw na talaga best. Sa'yo na ang corona. Bigyan pa ng jacket yan. Pang-aasar pa rin ni Jason. Inosente pa ba? Nakangising tanong ni Raymond. Hoy! For your information, hindi pa na-pop ang Cherry ko. Malapit na sana kaso may istorbo. Sinamaan niya ulit ng tingin si Jason. Natawa naman si Sarah at Raymond dahil sa sinabi niya. My gosh, girl! Kung hindi pa pala na-pop yung cherry mo, pwede ba humanap ka naman ng maayos na lugar kapag pinapop mo yan? Yung komportable kasi alam ko masakit daw kapag first time. Ngumiwi pa ito. Paano mo nalaman? Nakapag-pop ka na ba ng cherry? Kaswal na tanong niya rito. Ang bakla, umakting pang nasusuka. Ew! Kadiri ka, girl! Never! 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 Impit pa itong tumili at parang diring-diri. Iparip kaya nila ito sa 10 babae. Tawa na lang sila ng tawa sa kalokohan ni Jason na talaga namang diring-diri sa sinabi niya. Nagdesisyon ng lumabas si JC para umalis na ng opisina. Wala naman siyang masyadong trabaho. Pagkalabas niya ay nakita niyang may kausap sa cellphone ulit si Adriana. Oo ikaw nang magsundo sa akin. Okay, sabihin ko sa kanya. Thank you, Mickey. I love you too, babe. Mickey? Ibang lalaki na naman? Nang maibaba nito ang tawag ay nagsalita siya. Mickey? New guy? How many are they? Ay! Tinakpan nito ang bibig bago pa lumabas ang isa pa nitong laging sinasabi. Isi-search ko mamaya yun. Mr. Fonteverde, nandyan na po pala kayo. Nanggugulat naman po kayo lagi. Kasalanan ko ba kung busy ka sa pakikipaglandian kaya hindi mo napansin? Tinaasan niya ito ng kilay. So, ilang lalaki meron ka? Nginisihan siya nito. Why do you ask? You wanna join them? Nag-igting ang panga niya. Is that how you are? After confessing to me that you like me, you are flirting with not only 1 but 2 men at the same time? What's wrong? The more, the merrier. Pang-iinis pa nito. You're crazy, Adriana. Sigaw niya rito. Ngumiti ito. I'm not crazy. You're just judgmental. And last time I checked, you rejected me. Hindi lang ikaw ang nag-iisang lalaki rito sa mundo. Ang dami dyan. Baka nga mas dax pa sa junior mo. Solve ang cherry ko. Che, goodbye Mr. Fonteverde. Nalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Nang makabawi siya, ay nakasakay na ito sa elevator at kumaway pa ito sa kanya ng goodbye. Fuck her! Iniinsulto ka niya, Junior! Mabilis din siyang sumakay sa elevator. Kailangan niya itong abutan. Nasasagad na talaga ang pasensya niya. Malalaki ang hakbang niya nang lumabas ng building nang maabutan niya si Adriana. Pero napahinto siya nang makita itong may sumundo. Hindi nag-alis ng helmet ang sundo nito. Sumakay sa likod si Adriana at yumakap pa dito. Nasundan na lamang niya ng tingin ng mga to. Bakit pa naiinis siya? Bakit pa nagagalit siya kapag may kasama tong iba? Dumiretso sa Royal Palace si JC at tinawagan ang mga may saltik niyang kaibigan na sumunod. He wanted to drink. Nakapwesto siya sa 2nd floor kung saan tanaw ang nangyayari sa ibaba. It's 7 p.m. pero buhay na ang lugar at may mga halos lasing na. Tawanan at may mga nagme-make out na rin.
Napailing na lang siya habang sinisimsim ang hawak na basong may alak. Dude, laki ng problema natin ah. Tinig ni Dominic na tinapik pa siya sa balikat. Sunod na niyang nakita sina Kevin, Kenneth at Vince. Ang alam niya, sina Dominic lang ang tinawagan niya. Kasama ko sila nang tumawag ka. Sagot agad ni Dominic kahit wala pa man siyang tinatanong. Gusto mo ng babae? Papatawag ako. Nakangising wika ni Kevin. Inirapan niya lang ito at nagsalin ulit ng alak na mabilis niyang tinungga. Oo, malaki nga ang problema. Sigaw ni Vince. Masaya to. Nakasigaw na rin si Dominic. Ano kaya masaya sa pagkakaroon ng problema? May mga saltik talaga. Si Adriana ba, cuz? Tanong ni Kevin. Wala siyang sinagot sa mga ito. Pagkus nagsalin ulit siya ng alak. Speaking of Adriana, they're here. Wika ni Vince na nakadungaw na pala sa ibaba. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Who invited them? Inis na tanong niya sa mga ito. Kalma, cuz. Hindi naman natin pag-aari ang lugar na to. Maybe they wanted to have fun too. Natatawang tugon ni Kevin. Napipi siya sa sinabi nito. Oo nga naman. Bagay na bagay talaga si Adriana at Miko, no? Wika ni Kenneth na nakadungaw na rin sa ibaba. Naikuyom niya ang mga kamao sa narinig. Kanina yung Mickey ang sumundo rito. Ngayon naman, si Miko ang kasama. What a whore! Slut! May nagseselos! Sinamaan niya ng tingin si Kevin. Mahal kita, ngunit kailangan ko lang mag-isa. Pagkanta ni Dominic na tila umaatungal na aso. Fuck, Dominic, nakakahiya ka. Sita ni Kenneth dito. Ang sweet naman nila. Wika muli ni Vince na nanatiling nakadungaw sa baba. Sobra talaga ang pagpupuyos ng kalooban niya. Parang may 1,000 karayom na tumutusok sa puso niya. Kinuha na niya ang bote at diretsong tinunggayon. Gusto niya lang mamanhid ang puso niya. Kaya ayoko ma-in-love. Nakakatakot. Rinig niyang wika ni Kevin. I'm not in love. Malakas niyang sigaw. Narinig niya naman nagtawanan ang mga kasama. Mga gago talaga. Napadako ang tingin niya sa ibaba at kitang-kita sa pwesto nila ang pwesto ni Hadriana na tila sinadya. Napatiimbagang siya nang makitang nakaakbay yung gagong lalaking yun kay Hadriana habang tina hinahalik-halikan nito sa leeg. Fuck! Malakas na mura niya at muling tinungga ang bote. Ilang bote pa kaya mong ubusin? Nakangising saad ni Kevin. Tumayo siya at iniwan ang mga ito. Naririnig niya pa na tinatawag siya. Pero hindi niya pinansin, bagkus ay bumaba siya at diretso sa pwesto ni Adriana. Huminto siya sa table ng mga ito. Nakita niya ang gulat sa mukha ng bawat isa. Puwera sa gagong lalaki. Mr. Fonteverde, join us! Aya ni Jason. I'm not here to join you guys. May I talk to my secretary? Seryoso niyang wika sa mga ito. Tumingin ang mga ito kay Adriana. No. Because it's not office hours. So if you want to talk to her regarding your work, make it tomorrow. Tugon ni Miko at hinawakan pa ang kamay ni Hadriana. I'm not asking your permission. Hadriana, follow me. Maotoridad niyang utos at tumalikod na palabas ng lugar. Kapag hindi ito sumunod ay talagang makikita nito. Naramdaman niyang may nakasunod sa kanya. Nagpunta siya sa isang sulok na tago. Ano ba problema mo, Mr. Fonteverde? Inis na tanong nito pagkahinto niya. Humarap siya dito. Tila nalunok niya ang dila dahil wala siyang masagot. Ano na naman bang problema niya? Nakakabusit ka na ha. Nag-i-enjoy ako, istorbo ka. Kung wala kang sasabihin, aalis na ako. Akmang tatalikod na ito ng hilahin niya at isandal sa pader. Ang lapit-lapit ng katawan nila sa isa't isa. At ang manyak niyang junior ay gustong bumati lagi rito. Bumulong siya dito. Do you really want to have sex with me? Malambing niyang tanong dito na dinilaan pa ang punong tenga nito. Pagpibigyan niya lang ang sarili dahil hindi nito pinapatahimik ang isipan niya. Aaminin naman niya na malakas ang dating nito. Iniisip niya na baka kapag natikman na niya ito ay mawala na ito sa isip niya. Lust lang ang nararamdaman niya para rito. Gagamit naman siya ng proteksyon.
Ramdam niya ang paninigas ng katawan nito na tila hindi inaasahan ang kanyang sinabi. Bago pa to makasagot ay may humila na sa kanya at sinuntok siya. Diretso siya sa semento. "Mickey!" Rinig niyang sigaw ni Adriana. Masama niyang tiningnan ang taong sumuntok sa kanya habang pinupunasan ang labing may dugo. Bakit tinawag ditong Mickey si Miko? Malinaw pa naman ang pandinig niya. "Layuan mo siya kung hindi mo kayang magpakalalaki, gago!" Galit nitong sigaw sa kanya at hinila na palayo si Adriana. Nakita niya pang lumingon si Adriana sa kanya. Naguguluhan siya. Mabilis siyang tumayo at bumalik sa mga kasama. "Oh, sinong sumuntok sa'yo, Kaz?" Agad na tanong ni Kevin pagkaupo niya. Hindi niya pinansin ito at tinunggalang ulit ang alak na nakita. Tumingin siya sa baba at kitang-kita niyang nakatingin si Adriana sa gawin nila. Habang nakaakbay ang lalaki rito. Sino ba to? Sumasakit ulo niya sa kaiisip. Matalino ka naman, Kaz. Bakit hindi mo gamitin yung talino mo para solusyonan ang problema mo? Suhestyon ni Vince. Tiningnan niya to. Bakit nandito ka? Alam ba to ni Clara? Nginisihan lang siya nito. Alam mo, Vince, paano niya gagamitin ang utak kung puso ang lalabanan? Singit ni Kenneth. Ano pa pinagsasasabi ng mga to? Did you know that Adriana is not a lesbian? Bigla niyang naitanong sa mga ito. Tiningnan lamang siya ng mga to. Tinging nagsasabing matagal na. Ikaw lang naman ang manhid eh. Saad ni Kevin. She's a liar. Bakit niya sinabing lesbian siya? Madiin niyang sambit at muling tinungga ang bote ng alak. Find it out instead of judging her easily. Ikaw rin baka nasa yun na mawala pa. Makahulog ang saad ni Vince. Advice from a playboy. Don't let go of something you don't want to see in others' arms. Sabat ni Dominic. Tumayo na siya. Mas ginugulo ng mga ito ang isip niya. Akmang aalis na siya nang pigilan siya ni Dominic. Hey, uwi ka na? Bayaran mo muna to. Ikaw nagyayang uminom. Napapikit siya sa sinabi nito. Tanginan niyo talaga. Wala ba kayong mga pera? Porket ako nagyaya, ako talaga. Babayaran ko lang ang ininom ko. Bulyaw niya sa mga ito. Pero ang mga may saltik, tinawanan lang siya. Ikaw nagyaya dahil dyan sa pride mong hindi mo maibaba. Bayaran mo na lahat bago namin sabihin kay Adriana na supot ka. Pang-aasar ni Vince na sinabayan ng malakas na pagtawa ng tatlo pa. Supot ka, Juan? Tanong pa ng gagong si Dominic. Matalim na tingin ang binigay niya rito bago kinuha ang card niya at inihagis kay Kevin. Ayan, mga kuripot talaga kayo. Alis na ako dahil wala akong mapapala sa inyo. Tuluyan na niyang tinalikuran ang mga kaibigan. Rinig niya pa rin ang malakas na pagtawa mula sa mga ito. Bago siya makalabas ay muli niyang sinulyapan ang pwesto ni Adriana. Pero wala na ito doon at ang lalaki. Lalo to'y sumakit ang ulo niya sa isiping magkasama ang dalawa. Hindi na niya ma-imagine ang ginagawa ng dalawa. Mabilis na niyang nilisan ang lugar na yun bago pa siya mabalik.